Di nagtagal, natapos ni Zhong Yayangming ang Greenscale Clan. Napakababang langgam. Asawa ko, nasaktan ka ba? Si Zhong Lesuang, na may luha pa rin sa kanyang mga mata, ay sumagot. Ito ang unang pagkakataon na tumitingin ako sa iyo ng ganito. Si Zhong Yangming, na napansin ang kanyang mga luha, ay sumabog sa galit. Kayo na mga hamak na insekto, naglakas loob kayong paiyakan ang asawa ng Prime Minister. Magbabayad kayong lahat. Habang tinalo ni Zhong Yangming ang marami mula sa Greenscale Clan, hindi makapaniwala si Zhan Lihang. Siya ba talaga ang tatay mo? Samantala, ang Blood Surge Clan sa harap ay biglang naglabas ng isang level 20 na aura. Hindi inaasahan. Talagang makakatagpo ng ganoong twist. Si Zhong Yangming, na naramdaman ang matinding aura, ay nagpalabas ng isang miyembro ng Bone Armor Clan na kanyang pinipisa at itinuon ang kanyang atensyon sa bagong banta. Bigla, isang malaking lamat ang lumitaw sa kawalan. Tumangala si Jinling. May mali. Ang Imperial Will ni Ziron ay nagbagong anyo sa isang dragon na umaakyat at lumilipad sa kalangitan. Paano? Biglang nagkaroon ng ganoong karami mula sa Martial Spirit Army at maging isang level 20 warrior. Tiningnan ni Lagwang ang paligid ng may pagkabahala. Talagang nagkamali si Lola. Hindi kasalanan ni Lola. Kahit na hindi tayo naghanap kay Lolo, sa pagtatago nila rito, tiyak na magkakaproblema rin sa huli. Bukod pa rito, hindi ganoon kadali ang paghuli sa akin. Napapalibutan sa Dark Void, si Xiao Tian, na mabilis na lumilipad patungo sa Empress Domain, ay biglang huminto. Lumulutang sa dilim, tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Xuanfugo sa biglaang paghinto ni Xiao Tian. Ziron, nasa panganib ang asawa ko. Bulalas ni Xiao Tian. Nagulantang si Xuanfugo. Anong nangyari? Bakit mo sinasabi iyan? Iniwan ko ang bakas ng aking Wilanzan. Kung nasa panganib siya, agad kong mararamdaman. Paliwanag ni Xiao Tian. Sa sandaling iyon, nababalutan ng sugat si Zhong Yangming, dumudugo ng husto. Lumalaban sa walang tigil na atake mula sa Martial Spirit Army ng Hidden Marshal. Ang pagbangga ng labanan ay umalangaw-ngaw. Ang mga green-scaled alien ay biglang sumalakay kay Lagwang, pinabagsak siya mula sa laban. Lola Zhan, sigaw ni Lugan. Si Lugan, na humihingal, ay nagmamadaling sinabi, ayos lang ako. Tulungan niyo muna si Shanling at ang iba pa. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Ziron, tiningnan ang kanyang mga kasamahan na nahihirapan. Hindi pa natin nahahanap si Lolo, at mamamatay tayong lahat dito. Bigla, isang kulog na tunog ang tumama, na may kidlat na tumpak na tumama sa mga miyembro ng Martial Spirit Army. Biglang nahila pabalik si Ziron, halos makaligtas sa talam ng kaaway. Bago pa siya makariyak, naramdaman niya ang kanyang sarili na nasa isang pamilyar na yakap. Binyuli ang aking majesty, pinayagan ko ba iyon? Kumikinang ang mga mata ni Lord Xiao Tian sa ginhawa habang siya ay lubusang nagpahinga. Salamat, hindi pa ako huli. Nasaktan ka ba, Zhan? Tanong ni Xiao Tian. Ang napakalakas na Great Flame Empress ay namula at bahagyang tumango, ang kanyang boses ay malambot. Hindi ako nasugatan. Ligtas ang aking Empress, maganda iyan. Ngunit pagkatapos ay mabilis niyang napagtanto, hindi maganda. Xiao Tian, kailangan mong iligtas si Lola. Ayos lang. Nandoon si Lolo. Paniniguro ni Xiao Tian kay Zhan na may ngiti. Ibinuka ni Zhan ang kanyang mga kamay sa pagkabigo. Maswerte kung hindi na kailangan ni Lola iligtas si Lolo. Ang paghiling kay Lolo na iligtas si Lola ay parang buy one get one free deal. Noon, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Saktan ang aking asawa, at naghahanap ka ng kamatayan. Mabilis na ibinuklod ni Ziron ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng boses, at tiyak nga, sumugod na si Lolo mula sa malayo. Si Lagwang, na nahuli sa ambush, ay nagtaka at sumigaw, idiot. Anong ginagawa mo? Ngayon, paprotektahan kita. Idineklara ni Xuanfugo, ang kanyang dibdib ay tila umuungal sa galit na parang may isang bagay sa loob ng kanyang bloodline ang nagliliyab. Mamamatay kayong lahat. Sa pag-swing ng kanyang mga braso, bumuo siya ng maraming palprints. Tinatalo ang mga nakapalibot na green-scaled alien isa-isa. Nagulantang si Ziron sa biglaang pagbabago ng kanyang lolo. Kinindatan siya ni Xiao Tian. Napakakahanga-hanga ng talento ni Lolo. Di nagtagal, nagsimulang tumakas ang natitirang Greenscale Clan.
Samantala, sumama si Zhou Ying sa grupo, kasama si Jiang Ming na may matinding sugat. Lord Prince, sa wakas ay nakabalik ka na, sabi ni Zhou Ying nang makita si Xiao Tian na bumalik. Nerlak si Jiang Ming, nakaramdam ng kapanatagan. Tiningnan ni Xiao Tian si Jiang Ming. Bagbog sarado ka, hindi ba? Hindi mo ba dinala si W. Chua? Kung narito siya, kayong dalawa, magsanib, madali sanang matatalo ang mga taong ito. Ang lahat ay tumingin kay Jiang Ming na may kakaibang tingin sa kanilang mga mata, nagtataka. Naguguluhan sila. Paano nila ginagawa iyon? Nakaramdam ng kahihiyan si Zhong Yangang-ming. Lord Prince, iyan ay isang bagay na dapat nating pag-usapan ng pribado. Paano mo iyan itatanong ng malakas? Wala ba akong dignidad? Dahan-daang hinaplos ni Xuan Fugo ang ulo ng kanyang asawa. Ngayon, hayaan mo ang asawa mo na palitan ka at ilabas ang iyong galit. Sa pagkakataong ito, ako ang mauuna. Sa mga salitang iyon, sumisid siya pasulong. Mamatay. Kasama ang galit na dagandong ni Xuan Fugo, sumugod siya sa muling nabuong hukbo ng kaaway, lumalaban na parang isang tumpak na war machine. Nakita ito, na mula si Lugan. Talaga, mag-asawa na tayo, at pinag-uusapan pa rin niya ang pagprotekta sa akin. Hindi ba siya nahihiya sa harap ng mga bata? Si Ziruan, na medyo nahihiya rin, ay sumulyap kay Xiao Tian. Gaano katagal mo ako hahawakan? Bahagyang ngumiti si Xiao Tian, magpakailanman. Sa huli, ang pakikipaglaban ng matagal ay nakakapagod para sa Empress. Ang pagpahinga sa akin ay makatuwiran lang, hindi ba, mahal kong Empress? Bahagyang umubo si Ziron, namumula ang kanyang pisngi. Oo, medyo pagod na ako. Eksakto, mahirap ang pinagdaanan ng Empress. Dapat kitang yakapin ng mas mahigpit. Sagot ni Xiao Tian sabay higpit ng kanyang yakap. Tiningnan ni Jin Lesuan ang mga sugat ni Jin Ying, nag-aalala. Ayos ka lang ba? Hindi ito seryoso, maliit na sugat lang. Dahil sa pagsasanay ko sa Prince, lumakas ang aking pangangatawan. Madali lang gagaling ang mga sugat na ito, paniniguro niya. Napansin ni Jin Liang na talagang gumagaling ang kanyang mga sugat sa nakikitang bilis, huminga ng maluwag. Ano ang punto ng pagpapanggap na matigas? Pagsugod mag-isa, sinusubukang magmukhang kahanga-hanga, ha? At naging ganoon kakalakas nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Tiniis ni Zhong Yangang-ming ang mapaglarong palo ng kanyang asawa, hinamot ang kanyang ulo na may awkward na ngiti. Kailangan kong ilihim ito upang protektahan ang aming impormasyon. Hindi malinaw ang kakayahan ng kaaway, at ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng kabiguan. Gaya ngayon, inakala nilang mahina tayo, kaya naglakas loob silang bitagin tayo sa sulok ng void sa kanilang formation. Hindi nila nahulaan ang tunay na lakas ng aming pamilya. Narinig ito, lumingon si Jin Lesuang kay Jin Ling. Halos nakalimutan ko na tungkol sa iyo na nakapasok ng palihim sa barko. Iniabot niya upang pilipitin ang tenga ni Jing. Paano ka naglakas loob na sumama ng palihim? Paano kung may nangyari? Gusto ko lang magsaya kasama si Dad. Nakakainip ang pagkakakulong sa isang Great Flame Dynasty para sa cultivation. At mas malakas na ako ngayon kaysa kay Mom. Anong mangyayari? Sagot ni Shanling. Natahimik si John Lee Suang sandali, namumula ang kanyang mga mata. Noon, ako lang ang hindi nakakaalam na ganoon kalakas si Prince. Ngayon, sa aming pamilya ng tatlo, ako ang pinakamahina. Pareho kayong naging ganoon kalakas at tinago niyo pa rin sa akin. Lumalim ang kanyang boses sa kalungkutan. Mabilis na lumapit si Zhong Yangang-ming at Zhong Ling upang aliwin siya. Asawa, pasensya na. Pwede mo akong saktan, huwag ka lang umiyak. Mom, mas malakas ka sa akin. Talaga, ikaw ang pinakamatinding lahi sa mundo. Ang mainit na eksenang ito ay bumuo ng matinding kaibahan sa malayo na larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang mga kamay ni Xuan Fugo ay lumikha ng isang supreme pole na nagpakita ng isang matinding psychic power. Sa isang sigaw, inilunsad niya ang supreme pole sa kanyang kalaban, pagkatapos ay sumisid pasulong, pinasabog ang kaaway sa isang suntok. Humanga si Zhong Yangang-ming. Hindi ka panipaniwala. Ang matandang si Xuan ay napakabilis na nakabisado ang psychic power. Para siyang ganap na ibang tao sa magdamag. Tiningnan ni Ziruam ang kanyang asawa, Xiao Tian. Paano mo ginawa iyan? Hinaplos ni Xiao Tian ang ulo ni Zan. Si Lolo ay may kamanghamanghang talento sa martial arts,
natural na matipuno. Dagdag pa, marami siyang nakonsumo na resources. Ang kailangan lang niya ay ang tamang pagkakataon upang simulan ang kanyang paglalakbay sa martial arts. Noon, itinapon ni Xuan Fugo ang taong nahuli niya sa kubyerta. Apo, nahuli ko ang pinuno at may nakita akong interesante. Tingnan mo, sinuri ito ni Xiaotian at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ba ay mula sa Spirit Ability Clan? Pinatawag niya si Lin Buon mula sa Holy Dragon Relic. Ikaw ba ang chief ng Spirit Ability Clan? Lin Buon, tingnan mo ito. Si Lai Buon, nang makita ang larawan ng kanyang clan sa tablet, ay mukhang nagulat. Lord Xiaotian, bakit narito ang aking mga tao? Tingnan mo muna kung anong ibig sabihin ng disenyo ng tablet na ito, suhestyon ni Xiaotian. Bigla, nagsimulang mag-vibrate ang tablet at lumitaw ang isang kawalan sa itaas nito. Lumuhod si Lin Buon, na ikinagulat ni Xiaotian. Anong ginagawa mo? Si Lin Buon, unang umupo ng balisa patungo kay Xiaotian. Aking Lord, maaari kong pagsamahin ang aking lupain sa Empress Domain, ngunit ipinapakiusap ko sa iyo. Bisitahin mo muna ang aking bayan at iligtas ang aking mga tao. Ngumiti si Xiaotian at tinulungan si Lin Buon na bumangon. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Ang espiritual na enerhiya sa Empress Domain ay kasalukuyang masyadong magulo. Ang pagsasama ng isa pang realm world ay maaaring magdulot ng pagsabog. Mabilis na umiling si Lai Buan. Hindi. Ang espiritual na enerhiya sa aking bayan ay puro at walang bahid. Ang pagsasama nito ay magdudulot lamang ng benepisyo, walang pinsala. Maiintindihan mo kapag bumisita ka. Itinuro ni Lin Buan ang kawalan na lumitaw sa tabi nila. Maaari tayong gabayan nito doon. Nag-aalala ako na ang mga katulad na tablet ay nakalantad na ang lokasyon ng aking bayan sa iba. Talagang hindi ito dapat matagpuan ng mga tao ng Hidden Martial, sir. Nakita si Lin Buan na malapit ng lumuhod muli, mabilis siyang pinigilan ni Xiaotian. Huwag kang lumuhod. Hindi ko sinabi na hindi ko ililigtas ang iyong mga tao. Ano ang tanawin sa iyong bayan? Tumangala si Liwan ng nagulat, pagkatapos ay likas na sumagot, napakaganda. Kung gayon, tapos na iyan. Sabi ni Xiaotian, lumingon kay Zeren. Paano kung maglakbay tayo ng leisurely? Sinalubong ni Ziruan ang tingin ni Xiaotian, may ngiti sa kanyang mga labi at malumanay niyang sinabi, sang-ayon ako. Bigla, namagitan si Shou Yuing. Paano naman sila? Paano natin haharapin ang dalawang ito, ang mga pinuno ng level 20 ng Bone Armor Clan at Greenscale Clan? Lumapit si Xiaotian sa miyembro ng Greenscale Clan, tiningnan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong lahi, medyo bihira. Itinuro ni Zhou Ying ang dalawa. Ang Greenscale Clan ay isang problemadong presensya sa Meteor Flame Battlefield. Sila ay natural na assassin. Ang kanilang mga kaliskis ay tumutulong sa kanila na itago ang kanilang mga bakas. Umiling si Xiaotian ng may paghamak. Napakakawawang paraan ng pagtatago. Naglakas loob kayong tawagin ang inyong sarili na assassin na gumagamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Plano ba ninyong gamitin ang tablet na ito upang hanapin ang lupain ng Spirit Ability Clan? Ang miyembro ng Greenscale Clan ay buong tapang na nagsabi, gawin niyo ang gusto ninyo sa amin. Wala kayong makukuhang impormasyon mula sa akin. Sa susunod na sandali, madali lang sinipa ni Xiaotian ang miyembro ng Greenscale Clan hanggang sa maging alikabok. Ang miyembro ng Bone Armor Clan sa tabi niya ay lubusang natulala. Iniisip, anong uri ng halimaw ito? Bigla siyang nawala sa isang sipa. Habang dahan daw ang lumalapit si Seten sa kanya, nanginginig ang miyembro ng Bone Armor Clan, natatakot, ako naman kaya ang mamamatay ngayon. Nagsalita si Xiaotian, mula sa simula, ikaw ay tahimik, tulad ng iyong kasamahan, na mas pinili ang kamatayan kaysa pagsuko, hindi nagsasalita ng isang salita ng pakiusap. Ang pagtatanong sa iyo ay magiging isang insulto sa iyong matigas na kalooban. Bilang mga kaaway, nauunawaan ko ang iyong pagnanais para sa isang marangal na kamatayan sa labanan. Kaya, ako, Prince Xiaotian ng Great Flame Dynasty, ay bibigyan ka ng pagkakataong ito. Ang mga pupil ng level 20 Bone Armor Clan Warrior ay lumaki sa pagkabigla. Hindi ako matigas na tao. Sumusuko ako. Hayaan mo akong sumuko. Ngunit bago pa niya matapos, nakapagbigay na si Xiaotian ng isang nakamamatay na sipa sa kanyang ulo.
Umiling si Xiao Tian. Ganyan talaga ang kalikasan ng mga mandirigma sa larangan ng digmaan, lahat ay matigas hanggang sa kaibuturan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkibot ng mga bibig ng mga nanunood sa hindi paniniwala. Sumulyap si Shou Yuan kay Xiao Tian. Gusto nilang maging mahina, nagmamakaawa para sa awa at isang pagkakataong mabuhay. Si Zirone mula sa malayo ay nanood ng hindi makapaniwala, bahagyang nakabukas ang kanyang pulang labi. Imahinasyon ko lang ba, bakit parang namatay ang mga kaaway sa ganoong nakakabigo na paraan? Iniisip ito, dahan daw ang ibinaling ni Ziruan ang kanyang ulo upang tingnan sina Zhongling at Luan. Nakita niyang normal ang kanilang ekspresyon at hindi nagulat, at napag-isipan niya, mukhang si Lord Xiao Tian, sa aking pagkawala, ay medyo hindi makatuwiran ngunit kaibig-ibig. Nagtataka ako kung anong uri ng mga karanasan ang naranasan niya sa nakaraan upang magkaroon ng ganoong kakaibang karakter. Si Zhong Lang, na nakatayo sa malapit, ay biglang napagtanto ang isang bagay. Tama, kung lalabas tayo, paano ang Great Flame Dynasty? Si Si, na hindi inaasahan, ay natigilan at lumingon kay Zhongling na may nahihiyang ekspresyon. Ay, hindi. Sobra akong nasabik sa ideya ng paglabas kaya nakalimutan ko ang ganoong kaalagang bagay. Nakita ang ekspresyon ni Xiao Tian, mabilis na tinakpan ni Zhongling ang kanyang bibig. May mali ba akong nasabi? Patahimikin ba ako ni Xiao Tian dahil dito? Walang problema sa paglabas ng ilang araw. Anong posibleng mangyari? Pagkatapos ay nagliwanag si Xiao Tian, tiningnan si Zan. Zan, mahal ko, napaka-considerate mo. Bilang isang workaholic, handa kang ipagpaliban ang trabaho para sa akin. Masaya ako. Si Zan, na nagpapanggap na seryoso, ay nagtanong, anong problema? Gusto ba ni Prince Yana na sumunod sa decree? Agad na tumawa si Xiao Tian. Hindi, masaya akong sumusunod. Fair na, magsaya. Masayang umiling si Shanling, ngunit bago pa siya masyadong masabik, hinawakan ng kanyang ina, si Joan Lisuan, ang kanyang tenga. Napakalakas mo, kaya dapat kang bumalik sa bahay kasama ako at tumulong magpatrol sa Great Flame Dynasty. Ang ekspresyon ni Jinling ay naging isa ng pagkadismaya nang marinig ang mga salita ng kanyang ina. Sa huli, nagpa siya ang grupo na maghiwalay. Si Xiao Tian, kasama si Zan, ay tumungo sa bayan ni Linbu, habang ang iba naman ay bumalik sa Empress Domain. Labis natuwa si Xiao Tian, tumatawa ng malakas sa kanyang sarili. Isang honeymoon trip kasama ang Empress, ang asawa ko. Magiging masaya ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.